Okay, may gagawin tayo ngayon. Kabago-bago, may nakalkal ako dun sa bodega. Kabago-bago, sira. Okay, ito sana ang gagawin ko. Kaso nga lang, sira ang kanyang IGBT. So, yan. IGBT ang sira. So, may nakita ako dito. Kabago-bago, bakit walang supply dito. Okay, so gagawin na natin. Nito, may nakialam. Sigurado, hindi technician to. Kasi kung talagang technician, hindi magkaganyan ng hinang. Yan, tapos yung ano na tanggal na. Tapos yan, tanggal na rin. Nako. So, yan, ilalagay na lang dito. Tapos yung may butas doon, may connection yan. So, jumper na lang ang gagawin ko dyan. Para magawa lang tong welding. Kaya pala walang output. Okay, walang signal. So, ayan. Kinabit na natin. Jumper na lang yan. Tapos doon sa kabila. So, linisin ko na lang. Yun, kapiranggot lang kasi yan. Kaya dapat pag hindi nyo kabisado ang maghinang ng ganito, huwag nyo nang pilitin kasi masisira yung board. So, kawawa yung pangalawang gagawa. Ayan, katulad nito. Ayan, ayusin ko na lang. Kadikit na. Okay. Lagyan nyo ng flux pag ganyan para imbes na baka may matuklap na dyan, kaya ingat na ako. Yan. Hindi ko kita. Kailangan magnifying dahil matanda na si Lolo. Kita ba? Kasi kung hindi ko ganito, baka tuklap na yung mga board dahil dun sa unang gumawa, mahirap na. Yan. Parang ito kulang, wala sa ano. Yan. Yung isa ang alanganin ako. May putol yan. Dito. Ito, hindi naman dito ang connection to eh. Ito, sigurado ba dito? Okay. Sige, pause mo muna. So, i-test natin to. Yan. Yan, tsaka dito. Sa capacitor na to, dapat may connection to. Ito, tsaka yan. Halatang putol na. Naputol na nila. Kasi ang lalaki ng hinang. Kanina. So, ito, sigurado yan. Check natin. Sige, pakihawak. Okay. Huwag mo nang i-zoom. Pakita mo na lang dyan. Okay. Yung tester, isakop mo na lang. Oh, wala. So, wala. Putol. Okay. Ay, nako. Yan, ganyan na lang. Kung ayaw niya ng ano, di ganyan na lang.
Okay. Alright. Hirap naman ito. Ayun. Testerin natin. Ay. Okay. Okay, sige. Pwede na yan. Okay, so linisin na natin. Sana walang putol-putol. Kasi pag tatanggalin ko pa yan, i-hot air ko pa yan, baka madurog na sa sobrang nipis. Siyempre ano nila yan eh, nahinangan na ng todo. Kaya ganyan na lang ginawa ko. Okay. So yan. So medyo umayos naman ng konti, pero hindi na natin Ayan. Yan na yung pinaka okay na hinang. Pero kung halimbawang hindi na nasobrahan ng paghinang, ganito sana yan yung hinang yan. Okay, so pwede na rin kaysa yung dati. So testingin natin. Okay, so ayan, binarnish natin ito lang. Ayan, balik na natin to. Mukhang hindi kaya ng ano. Yan, ganyan muna. Para sa ganun may hindi natin hawakan din sa lalim. Okay. Basta maganda ang hinang mo dito. Para sa ganun. Ito yung napepersa pag yung nagwe-welding. So yan, patuyin muna natin yon bago susunod natin yan. Yan. Hipa mo para medyo mabilis. Yan, okay na. Para hindi mo na kailangan hawakan. Kumbaga sa welding, nag-spot muna tayo kanina bago full weld. Ganyan din ang yan. Okay. Okay na yan. Okay. So, pag tuyo, lumamig na, tsaka mo linisin ngayon. So, yan. I-testingin na natin ngayon ang trigger niya. So, ilagay natin muna sa 2 volts. Naka-auto tayo. Times 1. DC. Dapat AC yan. Yan. AC. Kasi yung trigger ng IGBT natin, AC po yun. Okay. So, ilagay natin. Dito sa gilid to gilid. No? Yun, anong nakalagay doon? 4.1 VPP nya. Okay. So yan, tapos 59 kHz 4 volts ang trigger. So dito sa kabila naman, dito sa kabila. Yan, gilid to gilid. Yan, tignan mo doon. 4. Parehas lang, 59.9. Yan.
Okay na yan. So may trigger na po siya. So patayin na natin. Yan. So pag walang trigger kasi yan, kahit na ilang palit ka sa IGBT, wala din. Tapos kailangan testingin natin kung yung trigger niya is the same. Parehas. Pag parehas, ayan, pwede nang ilagay yung IGBT para hindi kayo putukan ng IGBT. Ito. Okay. Ayan. So, ayan. Kabit na natin. Stop muna natin. Ito. Galing sa ibang okay. So, ayan. Sa kabila, wala. Okay. Ito, ayan. Saka yan. Ayan. Ibig sabihin yan, shorted na yan. Pag ganyan na, huwag mo nang ikabit. So, ito, sa kanya naman. Okay, ito. Okay. So, nailagay na natin yung IGBT niya. Testingin muna natin. Magwe-welding muna tayo bago i-varnish natin yan. So, kailangan ng varnish kasi yan dahil syempre, pag sa mga nagwe-welding, syempre hindi mo maiwasan yung alikabok. So, kailangan talaga yan hindi maalikabukan yung pyesa. So, ang pinaka the best na yan, lagyan ng insulating varnish para sa ganun hindi magputukan yan. Kaya yan, nagsulat na ako ng mga pyesa dyan. Yan, para sa reference nung susunod na gagawa. Okay, so at least pumutok man kung halimbawa na ulanan at may na sumabog na pyesa, ayan, meron tayong sinulat na dyan, hindi ka na magkakamali. Okay, so testingin na natin. Ay, ihinang ko muna pala, sorry. Atat eh. So, ihinang muna natin. Hindi pa nahihinang. Okay. So, testing natin. Para makasigurado tayo. Ayan. Sa kabila. Ayan. Meron. Hindi sa kabila. Wala. Ayan. Iwan natin. Lagay muna natin sa mahina. Yun. Meron. I-supply na. Ayos. So, yan lang. Kaya, nilagay natin yung mga number dun. Para sa ganun, yung susunod na gagawa, hindi mahirapan. Yan yung mga kilala kong mga ibang gumagawa. Huwag niyong gawin na burahin pa yung number ng IGBT at saka yung mga IC. So ako naman kabaliktaran. Pag yung alam kong burado na, yan, inalagay ko na. Okay? So para makatulong tayo dun sa susunod na gagawa. Saka syempre sa may-ari. Yan. Okay? Testingin naman natin ngayon ng welding, pagwe-welding. Testingin na natin. Hindi po ako welder ha. Subukan lang natin. Okay, switch natin. Okay na yan. Sunog na.